Musta? Naisip mo na ba kung ang tunay na sukatan ng pagiging, alam mo yun, alagad, ay hindi pala natin makikita sa mga malalaking pambihirang pagkakataon, kundi dun mismo sa mga ordinaryong ritmo ng pang-araw-araw na buhay. Yung mga maliliit na bagay na tahimik na humuhubog sa kung sino tayo, di ba? Kasi madalas ramdam natin yung agwat, yung pananampalatayang panglinggo, parang hirap isalin pagdating ng Lunes. Marami sa atin, ayon na rin sa mga sources na pinadala mo, ang nakakaramdam ng pagkakawatak-watak. Hiwalay ang spiritual life sa trabaho, sa pamilya, sa komunidad. Tulad nung nabanggit na kwento ni Ethan, parang may magandang silid panalangin siya, pero hiwalay ito sa ibang bahagi ng buhay niya. Tapos, naging marupok nung dumating yung mga unos. Kaya itong pag-uusap natin ngayon ay para talaga sa'yo. Susuriin natin itong nalang material na ibinahagi mo na tumatalakay kung paano ba talaga maisasama o mas gusto ko yung term na ginamit sa isang source, maihahabi ang ating pananampalataya sa ordinaryong takbo ng araw-araw. Ang misyon natin, unawain bakit critical ang pagsasamang ito at higit sa lahat, paano ito practical na gagawin. Titingnan natin kung paano magiging mga lugar ng pamumuhay pananampalataya ang ating mga gawi, relasyon at desisyon. Okay, himayin natin ito. Simulan natin sa, ano ba talaga ang epekto kapag hinahayaan nating magkahiwalay ang pananampalataya sa iba pang aspeto ng buhay? Sabi sa mga binasa natin, ang resulta ay yung tinatawag na fragmentation o pagkakawatak-watak. Nagiging piraso-piraso ang buhay. Tapos, nahihirapan ang mga relasyon, nababawasan yung integridad natin sa trabaho, at tila humihina yung pananampalatayang na ipapasa natin. May isang magandang analohiya doon sa sources, di ba? Yung pagkakaiba ng pananampalataya ang parang isang magandang kwarto lang o isang taguan sa atik. Oo, yung parang nakatago lang. Oo, nandyan, pero hiwalay. Kumpara sa pananampalatayang siya mismo ang pundasyon ng buong bahay. Ito yung bahay na itinayo sa bato sa Mateo 7. Kasi kapag pundasyon, lahat ng bahagi ng bahay, pader, kisame, bintana, dito nakasalalay. Hindi ito isang hiwalay na bahagi lang. Malakas na imahe mula sa iyong mga source, ito ang mismong hobby ng ating buhay. Isipin mo yung paghahabi ng tela. May tinatawag na warp, yung mga patayong sinulid na matibay, at hindi nagbabago, ito ang kumakatawan sa mga katotohanan ng Diyos. Ang ebanghelyo, ang kanyang mga pangako, tapos may weft, yung pahalang na sinulid na aktibong inihahabi dito. Ito ang representasyon ng ating pang-araw-araw na buhay, paggising, pagtrabaho, pakikisalamuha, pagpapahinga, maging yung pagharap sa mga problema. At ang banal na espiritu ang siyang maestro weaver, kumbaga, siya ang humahabi sa dalawang ito para mabuo ang isang magandang disenyo. Ang karakter, na tulad ni Kristo, nakikita natin yan sa bunga ng espiritu sa Galatia 5. Yung mga turo halimbawa sa Epeso 5 hanggang 6 o yung Sermon on the Mount sa Mateo 5 hanggang 7, hindi lang itong mga material para sa sermon tuwing linggo. Mga praktikal na gabay ito para sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa pag-aasawa, sa pagpapalaki ng anak, sa pakikitungo sa katrabaho, at ang pinakaugat ng lahat ng ito na binigyang diin sa sources ay yung konsepto ng union then imitation. Mahalaga itong maintindihan. Sa madaling salita, ang pagiging kaisa natin kay Kristo, yung ating pagkakakilanlan sa Kanya, ang dapat mauna, bago pa man ang mga ginagawa natin para sa Kanya. Ah, okay. So, hindi yung gawa muna para maging katanggap-tanggap. Exactly. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maging katanggap-tanggap. Gumagawa tayo dahil kaisa na tayo ni Kristo, nasa Roma 6.5 yan. At natural na nais nating tularan siya sa ating buhay. Nasa Ephesians 5.12 din. Ito isang malaking pagbabago sa pananaw mula sa performance-based patungo sa identity-based na pamumuhay. Interesting yung pag-shift ng focus mula sa performance papunta sa identity. Kasi parang binabawasan nito yung pressure na kailangan laging tama o perpekto ang kilos natin, di ba? Oo, totoo yan. At napaka-importante niyan, lalo na sa panahon natin ngayon na talamak ang pagmamadali, yung feeling na hiwa-hiwalay ang buhay, at yung kultura ng consumerism. Dito na nga pumapasok yung konsepto ng lifestyle witness na nabanggit din sa sources mo.
Ang kredibilidad ng ating pananampalataya, madalas, hindi lang nakasalalay sa husay nating magpaliwanag, Mm-mm. kundi kung nakakita ba ng mga tao sa paligid natin na may pagkakaisa ang ating buhay at ang ating mga sinasabi. Sabi nga sa Mateo 5:16, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw upang makita nilang inyong mabubuting gawa. At luwalhatiin nila ang inyong ama. Tama. O sa Juan 13:35, makikilala raw tayong mga alagad sa pagmamahalan natin. Yung nakikita nila sa ordinaryong takbo ng buhay natin, yun ang madalas na mas malakas ang dating, mas nakakakumbinse. Okay, so malinaw na mahalaga ang pagsasama o paghahabi ng pananampalataya sa araw-araw. Ang malaking tanong ngayon ay, paano ito gagawin sa paraang praktikal at hindi lang dagdag pabigat sa ating mga schedule? Dito ngayon pumapasok yung ideya mula sa sources mo tungkol sa sinasadyang paghubog ng mga ritmo o huwaran sa buhay. Hindi ito tungkol sa pagdaragdag pa ng sandamakmak na religious activities, sa halip ito ay tungkol sa paglalagay, paghahabi ng kamalayan sa Diyos at ng intensyon ng pananampalataya sa mga bagay na kasalukuyan na nating ginagawa. Yun na nga. Mukhang ito yung konkretong sagot doon sa problema ng fragmentation na una nating pinag-usapan. Eksakto. At ang pundasyon ng mga ritmong ito ay yung napag-usapan natin na warp and weft. Yung mga di nagbabagong katotohanan at biyaga ng Diyos, ang warp, ang siyang dapat nating hayaang sumalubong at humubog sa pang-araw-araw natong mga karanasan at gawain, ang weft. Yung banal na espiritu ang aktibong gumagawa para mahabi ang karakter ni Kristo sa atin at hindi ito kailangang maging komplikado. May mga napakasimple pero makapangyarihang halimbawa sa sources. Halimbawa sa pang-araw-araw, paggising pa lang bago pa man tumayo, iminungkahi doon ang 3-breath prayer. Isang hininga para sabihing, Ama, salamat po. Isa pa para Jesus, nananahanan ako sa iyo. At isa pa, Espiritu, patnubayan mo ako. Ang simple lang pala. Stressful meeting o bago ka humarap sa pamilya pag uwi galing trabaho, huminto ka saglit sa may pintuan, huminga ng malalim at manalangin. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan at pagmamahal. Wow! 5 segundo lang. 5 segundo lang to pero nagsiset ng intention. Sa gabi, bago matulog, imbes na mag-scroll lang, subukan ng maikling eksamen, pagnilayan, saan ko nakita o naramdaman ang pagkilos ng Diyos ngayong araw, saan ako nahirapan o lumayo sa Kanya. Ang layunin nito ay pasasalamat at kamalayan, hindi paghuhusga sa sarili. Ang simple nga nung iba pero parang ang lahi ng potential impact kung magiging habit. Yung threshold prayer, parang ang daling gawin pero pwedeng magpabago ng buong interaction. Talaga. Totoo. At meron ding mga lingguhang ritmo na binanggit. Ang Sabat, halimbawa. Higit pa sa simpleng day off, ito ay isang 24 hours na paglaan para sa kagalakan, pagsamba at pagpapahinga. Iminungkahi sa sources na planuhin ito kasing seryoso ng pagpaplano sa trabaho. Hindi lang ito pag-iiwas sa gawain, kundi aktibong pagpili sa mga bagay na nagbibigay buhay. Pagsamba, masayang kainan kasama ang mga mahal sa buhay, paglabas sa kalikasan, paglalaro. So hindi lang basta walang gagawin, may gagawin pa rin pero yung nagpapasaya. Oo, yung nagre-recharge sa'yo spiritually and emotionally. Isa pa ay ang table fellowship o ang intentional na pagsalo-salo sa hapagkain, isang lugar para sa mas malalim na kwentuhan tungkol sa buhay at pananampalataya, hindi lang simpleng kainan. Panapanahon naman may mungkahi para sa pag-aayuno. Hindi lang sa pagkain, pwedeng sa social media, sa reklamo, sa pagmamadali, alam mo yun? O pagkagaroon ng personal retreat day kahit kalahating araw lang kada quarter para sa mas mahabang katahimikan, pagninilay at recalibration. Mahalagang tandaan, sabi sa sources, ang mga ritmong ito ay hindi para kumita ng pabor sa Diyos, kundi para buksan ang ating mga sarili sa biyayang laging naririyan, para tayong nag-aayos ng antena para mas malinaw na masagap ang signal. Nagustuhan ko yung antenna analogy, makes sense. At para mas maging organisado pa ang pag-iisip dito, may isa pang konsepto sa sources mo, ang rule of life. Medyo intimidating pakinggan yung rule, pero ipinaliwanag doon na hindi ito isang listahan ng mga bawal o dapat gawin na parang batas. Hindi nga. Sa halip,
Isa itong personal na balangkas o gabay para sa paglago, mas katulad ng isang trellis o balag na umaalalay sa paglago ng halaman kaysa isang cage o hawla na kumukulong dito. Magandang comparison yan. Trellis, hindi cage. Oo, may 4 na pangunahing aspeto itong iminungkahi. Una, abide, manahan sa Diyos. Dito pumapasok yung mga personal na spiritual disciplines tulad ng prayer, scripture reading at Sabbath. Pangalawa, work, magtrabaho ng may layunin. Paano natin gagawing akto ng pagsamba at paglilingkod ang ating trabaho? Pangatlo, relationships, makipag-ugnayan sa tao. Paano tayo mag-i-invest sa makabuluhang pakipag-ugnayan? At pang-apat, rest and embodiment, magpahinga at alagaan ng katawan. Kasama dito ang sapat na tulog, ehersisyo, nutrisyon at pagtatakda ng mga hangganan. Hindi lang spiritual, pati physical. Naalala ko yung kwento ni Maria, yung nurse sa isang source. Super busy ang araw niya. Emails, deadlines, family needs, grabe. Pero sinimulan niyang tingnan ang araw niya sa pamamagitan ng lens ng 115.4, manahan kayo sa akin. Yung paggising niya, may maikling panalangin. Yung mga meeting niya, hindi na lang mga tasks, kundi pakipag-usap sa mga kapwa nilikhang kawangis ng Diyos. O, yung pagmamaneho niya papunta sa trabaho, nagiging sanctuary in motion. Walang major overhaul sa schedule niya, pero nagkaroon ng pagbabago sa pananaw at intensyon sa mga ginagawa na niya. Yan mismo yung itsura ng hinabing buhay, di ba? Ganyan na nga. At ang ganda nito, itong mga ritmo at framework ay hindi lang para sa pansariling kabanalan, na ihahabi ito sa lahat ng aspeto ng buhay. Tingnan natin yung 2 area na binigyang diin sa sources mo, trabaho at relasyon hospitality. Sa ating bokasyon o trabaho, sinasabi sa Colossians 3:23, anumang ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon. Paano ito nagiging praktikal? Yung manager na nabanggit sa source, hindi lang niya tinitingnan ang pag-abot ng targets, kundi aktibo siyang nag-i-invest sa paglago ng mga tao sa team niya bilang mga individual. Hindi lang numbers, pati tao. Oo, you artist, ginagamit ang talento para labanan ng cynicism at ituro ang katotohanan at kagandahan sa pamamagitan ng sining. Yung healthcare worker, sinisikap niyang makita si Kristo sa bawat pasyenteng inaalagaan. Kapag ang ating trabaho ay ginagawa natin ng may integridad, kahusayan, at malasakit na nakaugat sa ating pananampalataya, yung pagsaksi o witness natin ay nagiging natural na bunga na lang. Isang overflow, sabi nga, hindi na kailamang pilitin. So, hindi lang ito tungkol sa pagiging mabuting empleyado per se, Hindi lang. kundi sa pagtingin sa trabaho mismo bilang isang arena ng pagsamba at paglilingkod dahil sa ating pagkakakilanlan kay Kristo. Okay, gets ko. Tama. At sa aspeto naman ng relasyon at hospitality, pagiging mapagpatuloy, binigyang diin sa sources ang kapangyarihan ng simpleng pagsasalo-salo sa hapagkainan, gaya ng ginagawa ng unang iglesia sa Gawa 2. Ang hospitality raw ay hindi lang basta pag-aasikaso ng bisita, isa itong radical na pagsasabuhay ng ebanghelyo. Paano natin tinatanggap sa ating tahanan o sa ating buhay yung mga iba sa atin, yung ibang lahi, ibang estado sa buhay, ibang pananaw? Yung mga hindi natin ka-vibes agad. Oo, yung mga taong hindi natin kaagad click. Sabi sa sources, dito raw nasusukat ang lalim ng ating pagkaunawa sa pagtanggap na tinanggap natin mula sa Diyos, na tinanggap tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang simpleng pagbubukas ng tahanan at pakikinid sa kwento ng iba ay pwedeng maging isang malakas na pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo. Ang lalim pala ng pwedeng maging impact ng mga ordinaryong gawain tulad ng pagtatrabaho at pagkain kasama ng iba kapag nilagyan ng intensyon ng pananampalataya. Pero alam mo, parang ang hirap panindigan nito kung mag-isa lang. Dito siguro papasok yung kahalagahan ng community na nabanggit din sa sources mo. Gaano ka-critical ang papel ng iba sa paghubog ng ganitong klaseng buhay? Napaka-critical. Sobra. Hindi ito idisenyo para gawin ng mag-isa. Kung titingnan natin ang modelo ni Jesus sa 12 o ni Pablo kay Timoteo, ang pagiging alagad ay parang apprenticeship.
pag-aaral at pagsasanay sa tabi ng isang bihasa o master craftsman. Parang on-the-job training. Ganun nga, hindi lang ito pagtanggap ng impormasyon, lecture style, kundi pagmamasid kung paano ito ginagawa sa tunay na buhay, pagsasagawa nito kasama sila, at pagtanggap ng gabay at feedback. Dito napakahalaga ng mentoring, yung pagkakaroon ng mga taong nauna na sa paglalakbay na makapag-share ng kanilang mga natutunan, pati na ng kanilang mga pagkakamali. Sila yung tumutulong sa atin na matutunan yung sining ng pamumuhay na may pananampalataya sa gitna ng mga hamon. At kasama sa apprenticeship na to, ang pagkakaroon ng isang komunidad kung saan ligtas ang maging totoo, kasama na ang pag-amin ng kasalanan, confession, at pag-ayos ng mga nasirang relasyon, repair. Yun yung mahirap minsan, yung pag-amin. Oo, pero kailangan. Sabi sa Santiago 5.16, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at manalanginan kayo sa isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang isang tunay na komunidad ng pananampalataya ay nagsisilbing workshop kung saan tayo hinuhubog at scaffolding na sumusuporta sa atin lalo na kapag tayo ay nadadapa o nanghihina sa pagsunod sa mga ritmong ito. Tinutulungan tayo ng komunidad na maalala kung sino tayo kay Kristo kapag nakakalimot tayo. Magandang paalala yan na hindi tayo nag-iisa dito. At kailangan talaga ng support system. Pero syempre, kailangan din nating maging makatotohanan. Hindi ito laging madali, di ba? Hindi talaga. May mga hamon at hadlang talaga na binanggit din sa sources. Nandyan yung kultura ng pagmamadali o hurry sickness na kalaban ng mga ritmo. Yung tukso ng pag-iisa o isolation, yung bitag ng perfectionism na karang bawal magkamali, o yung panganib ng legalismo, yung pagiging masyadong mahigpit sa mga rules na ito na para bang dito na nakasalalay ang ating kaligtasan o pagiging katanggap-tanggap. Madaling sabihin, pero sa totoong buhay, may mga araw talagang parang ang hirap sumunod, ang bigat. Totoong-totoo yan, at dito tayo dapat laging bumabalik sa pinakapundasyon at sa mismong kapaligiran ng lahat ng ito, ang biyaya, grace ng Diyos. Biyaya. Oo, ang biyaya, ang simula, ang gitna, at ang patuloy na nagpapanatili sa atin sa paglalakbay na ito. May magandang konsepto sa sources na tinawag na unravelings and repairs. Ibig sabihin, darating talaga ang mga pagkakataon na parang matatanggal sa pagkahabi ang ating mga intensyon, makakalimutan natin ang mga ritmo o magkakamali tayo. Normal lang yan. Ang mahalaga ay hindi ang perfectong record, kundi ang patuloy na pagbabalik loob sa biyaya, ang pag-amin ng ating mga pagkukulang sa sarili, sa Diyos at sa community kung kinakailangan, at ang pagtanggap ng kanyang kapatawaran at lakas para magpatuloy. So, hindi performance-based? Hindi. Ang layunin ay pagbabago at paglago tungo sa hinabing buhay na sumasalamin kay Kristo, hindi ang perpektong performance. Yung rule of life na binanggit natin, dapat talaga itong makita bilang isang trellis o balag na sumusuporta sa ating paglago, hindi isang cage o hawla na kumukulong at nagpapahirap. Laging may espasyo para sa biyaya, para sa pagbangon muli. Napakalinaw ng punto tungkol sa biyaya bilang kapaligiran ng lahat ng ito. Okay, so bilang pagbubuod para sa iyo na nakikinig, ang malaking ideya na lumitaw mula sa mga sources na ito ay ang tunay na pagiging alagad ay hindi lamang nangyayari sa mga espesyal na spiritual highs, kundi ito ay hinahabi sa mismong mga ordinaryong hibla ng ating pang-araw-araw na buhay. Ginagawa ito sa pamamagitan ng intensyonal na mga ritmo at gawi na nakaugat sa ating pananampalataya. May 5 pangunahing pagbabago sa pananaw or shifts tayong napulot. Una, pagkakakilanlan muna bago gawahin, identity shapes activity. Pangalawa, mas mahalaga ang ritmo kesa kabayanihan, rhythms over heroics. Pangatlo, ito ay tungkol sa buong buhay na disipulado, whole life discipleship, hindi lang isang bahagi. Pang-apat, ang pagsaksi ay bunga, hindi pilit, witnesses overflow. At pandima, ang biyaya ang ating kapaligiran, grace as atmosphere.
Yan yung mga key takeaways, kumbaga. Tama. At bilang panghuling pagninilay para sa iyo, nais kong iwan ang tanong na ito na hango rin sa diwan ng ating mga pinag-usapan. Kung ang bawat gawi, desisyon at interaksyon mo sa araw-araw ay isang hibla na humahabi sa kabuuan ng iyong buhay, anong larawan, anong tapestry ang nabubuo nito ngayon? Paano ito nagiging isang malinaw na patotoo o marahil isang hindi sinasadyang hadlang sa pananampalatayang iyong sinasabing pinaniniwalaan at nais ibahagi sa iba? Isipin mo ang tapestry ng iyong buhay. Anong kwento ang ikinukwento nito tungkol sa Diyos na iyong pinaglilingkod at anong pamana ng pananampalataya ang inihahabi mo para sa mga susunod sa iyo? Isang bagay na pagnilayan. Malalim yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay-himay na ito ng iyong mga sources. Talagang napapanahon. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.